Kamusta kayo mga kakambing? Ito November 16 ngayon at meron na naman tayong inaantay na malalakas na bagyo. Na sana naman kung pwede, wag nang tumuloy, di ba? Kasi talagang kawawang kawawa na mga farmers natin sa iba't ibang parte ng ating bansa. Lalo na yung mga taga norte nung nakaraan. Talaga namang sobrang dami nang nasalanta ng mga pananim, mga livestock, mga bahayan at mga kabuhayan ng ating mga kababayan, di ba? So sa video ito, banggitin ko na rin yung experience ko sa PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation natin, na yun sana ang tutulong sa atin o magbibigay ayuda kapag tayo ay nasasalanta. Magbibigay lang ako ng honest feedback kasi ako ay dati na ring nakatanggap sa PCIC ng tulong doon sa ating mga nawalang bisiro o namatay na bisiro. Ayan, so sila ay nasa 5 months old nung namatay at napalitan yon ng 2,000 pesos per bisirong kambing. Ayan, so sa 5 months old na yon hindi na rin talo kasi kumbaga ang kategory nun ay bisiro pa yon. At ako ibebenta mga gano'n nasa halagang 2,500 to 3,000. So sa nakuha kong tig 2,000, para sa akin malaking tulong na 'yon para makabangon. So ayun yung mga unang experiences ko sa PCIC. Kaso nitong nakaraang 2023, nakapag-apply muli tayo ng ating mga kambing na tinuturo ko rin naman doon sa nakaraang video ko. Meron ako dyan na kung paano mag-apply para sa inyong mga alaga. Ngayon, sinunod naman natin lahat yon. Tapos dumaan tayo sa proseso ng pagpapa-interview. Nag-picture tayo ng kambing, nag-fill tayo ng form. Ngayon, tapos nagpunta tayo sa munisipyo upang isubmit yon. At tiningnan nila yung kulay ng kambing, yung breed ng kambing, yung edad ng kambing. Ayan, so naipasa natin lahat yon. After nun, syempre, nung nakaraang November 2023, namatayan ulit tayo ng isa na breeder naman yon, kumbaga F2 Anglo-Nubian. Ngayon wala pa rin, isang taon na nakakalipas, hindi pa tayo nakakatanggap sa PCIC. Ayan, so tinry ko mag follow up na ilang beses. Ang sunod na ginawa natin syempre yung hiningan tayo ng certificate of yung antag doon, affidavit of disinterested person. So inasikaso ko yun. Ginawa ko after ko mag fill up noon, ako ay pumunta naman sa barangay upang magpapirma sa aming kapitan ng dun sa kanyang affidavit of disinterested person. Tapos may pinapirma ako na 2 kagawad, yan, na hindi natin kamag-anak kasi bawal pumirma doon ang kamag-anak. Okay, so na-accomplish natin yun, nakapagpasa tayo. At yun, inantay pa rin natin. Ayan, so ayun, wala pa rin tayo natatanggap. At syempre, napapansin ko yung PCIC, nakakapamigay sila sa ibang mga probinsya. Pero hindi siya napapansin ko doon, hindi siya sa mga insurance. So parang ginamit nila yung PCIC upang makapamigay sa mga farmers na in the form of ayuda. Ayan, so para sa akin medyo na ko doon, kasi yung mga nakakatanggap na iba ng mga ayuda, ang hinihingi lang naman sa kanila ay yung mga 1x1 pictures, mga yung pirma ng tawag doon, photocopy ng ID na may pirma, 3 pirma. So parang napakadali nilang nakakakuha na tayo naman mga farmers na insured, tayo yung nawawalan. Yan, nagtanong ako, nagulat ako, wala daw budget para sa Region 4A ng PCIC. Pero bakit ganun? Makikita mo sa iba't ibang lugar na nakapamigay. Tapos ang DSWD pa and DA o Department of Agriculture ay nakapag-combine sila at nakapamigay sila ng tig sa 10,000 sa iba't ibang farmers, sa mga tinatawag na poorest of the poor. Ayan, yun daw. Tapos yan nga, biglang nagsulputan na yung mga farmers
na nakikita mo naman di naman nagtatanim yung iba, magugulat ka na lang kasama sa tumatanggap ng ayuda. So ayun, parang magtataka ka kung paano yung screening na ginagawa, bakit ganun. Sa isang banda nakakasama din naman ng loob kasi yun tayo na farmer na nandito talaga sa field na gumagawa ng ganito at nag-aambag sa ating ekonomiya para may makain ang mga tao, tayo yung parang nagigipit, parang tayo yung walang matanggap na tulong mula sa gobyerno. Tapos yung makikita mo kasi yung iba nakakatanggap na hindi naman farmer, makikita mo nagsasabong lang, nag-i-scatter lang, 'di ba? Nag-aano lang ng mga pinopromote lang nila iba't ibang klase ng gambling. Yun. Tayo naman malinis tayong tumatrabaho. So sana mapansin din tayo ng ating gobyerno. Ayun. So tinatry naman natin mag-reach out sa ating mga tauhan o kumbaga sa ating mga opisyales. Yun nga, wala din silang makuhang sagot mula sa region kasi nga syempre pag sinabing walang budget, ano nga ba magagawa natin kundi magantay. Syempre aabutin na tayo ng election ban. Pag election ban, baka hindi na ma-release itong ating insurance ng kambing. So ngayon po ang inaantay ko 3. Yan, nagkapatong-patong na yun dahil sa tagal na hindi ibinibigay ng PCIC ang dapat na nakukuha ng mga farmer. So napakasipag naman natin magbigay ng information sa kanila. May na-accomplish naman sila through sa atin kasi yun ang trabaho ng ating mga provincial at saka ng PCIC. Yun, siyempre tayo naman mga farmer, nag-aantay lang tayo kung kailan nila tayo mabibigyan. So ganun, natutunan ko dito syempre magkaroon ka na rin ng contingency at wag ka na masyadong umaasa sa ating mga programa na ganyan kasi usually nagagamit yan sa mga panahon ng eleksyon. Ayan, pinapalabas na syempre namigay ng ganito, namigay nahati-hati sa marami na nakalimutan na talaga yung mga kung kanino talaga dapat o nakalaan yung pondo na yun. So nakakasama din ang loob kaya hindi ko hindi ko maengganyo ang mga iba pa nating farmer na sa PCIC, magparehistro o magpa-insured ng mga kambing. Kasi paano ko gagawin yun kung ako nga mismo, paano ko sila engganyohin ako nga mismo sumasama ang loob sa ganito. Lalo na yung mga natin, farmers na nasa poorest of the poor, baka abonado pa sila sa mga kanilang nagastos dito sa pag-asikaso ng PCIC tapos wala naman ding makukuha na dapat na para sa kanila. So ganun, ayun, naglabasan tayo ng sama ng loob kasi ganun talaga, sunod-sunod din na nangyari sa ating kambingan na mga bagyo, kaya talagang nagsisikap tayong makabangon muli. Ngayon, kung hindi yan makikita ng PCIC, problema na siguro nila yon at sorry na lang tayo. Ayun, sana nga active pa yung 8888 para kung sino man yung naka-assign sa ating mga region o sa ating mga probinsya, maitawag natin, di ba? Para yung mga posisyon nila maibigay naman sa ibang mga deserving at mga honest na tao. Okay, so yun lang. Sana kahit papaano may naitulong yung video ko at kung parehas tayo na sitwasyon, huwag kayong matatakot magsalita syempre dahil ito ay para sa ikabubuti rin natin. Okay, so yun lang, kita-kits na tayo sa mga susunod pang videos next week. May topic tayo ulit tungkol naman sa pabahay ng ating kambing. Okay, so tatalakayin natin ulit yung magagandang mga tips tungkol sa pabahay ng kambing. Okay, so ingat kayo palagi and sa parating na bagyo maging handa.